swimming ng Thailand at isang mandirigma year Games na naghatid ng karag. Magandang araw and congrats! Ang saya natin ngayong araw dahil kasama po namin kayo dahil from Thailand pa. Kamusta po yung weather? Ano po yung mga kinain niyo doon? Yung sa Thailand po, malamig doon. Malamig yung panahon. Malamig. Sabi nga rin ni Retired General Goody Custodio na napakalamig doon. Pero pagkahapon yata umiinit din eh. Kinakwento ko kay partner na si Ernie Gawilan. Ang tagal na ng history namin. Kasi way back, ano pa, 2015? Bago pa ng Southeast Asian Games sa isang segment. Pag-uusapan natin yung naging 30th as. Ikaw ay naginto sa meter freestyle S7 at 200 meter freestyle S7 na hindi ka lang basta nanalo, kundi binasag mo ang 18-year meet record sa torneyong iyon. Nung nalaman mo na hindi ka lang basta-basta nanalo, kung hindi gumawa ka ng kasaysayan, ano yung una mong naisip at naramdaman? Yung naisip ko lang is talagang pagka nag-ensayo yung nagpumdala niya yung impressive na performance. So, yun talaga yung umano sa akin. Pagka nag-practice ka, nag-ensayo ka ng maayos talaga. Maganda yung magiging resulta. Now, sa isa sa interview mo, sabi mo, dapat maganda yung pacing mo para hindi mula hutay. So, ano yung ginawa mo? Paano mo kinontrol yun sa unang hataw mo, pag-dive mo sa swimming pool hanggang sa dulo? Dapat hindi ka manggigigil sa first 100. Kasi 400 kasi medyo mahaba na langoy yun. So, yung ano ko doon, yung Singaporean, talagang nag-all out siya nung 100 meter pa lang. So, hindi ako nag-ano doon kasi alam ko 400 eh. So, yun talaga, kailangan mo kontrolin yung adrenaline mo at saka yung gigil kasi pagka yun naubos mo, wala, hindi maganda yung magiging resulta nun. So, anong ginawa mo yung doon sa last 100 meter? Kasi, syempre, pag long distance, tama ka eh, kailangan ng pacing eh. Doon sa last 100 meters, anong ginawa mo? Ayun, nakapag-all out pa ako kasi may kagla pa ako. So, maganda talaga na yung pag-aralan yung sa pacing sa per 100 sa mga long distance na swim. Iba pa rin talaga, partner, pag alam mo yung tamang pacing mo, no? Tsaka pagka hindi dapat manggigil eh. Sa mga dapat kalmado pa rin. Pero gusto ko lang pong itanong sa dalyang suot nyo ngayon. Grabe! Hakot Awards! Hakot Awards. Kamusta po ba? Yung mga naging preparasyon nyo bago pumunta sa 13th ASEAN, mga ginawa nyo preparation? Maganda na workout namin. Ginawa ng coach namin. Tulong ng mga coaches. At saka sa sipag na din. Ginawa po namin yung best namin para makakuha ng medalya. Para sa bayan, pamilya. At na po. Ang sarap pakinggan nung para sa bayan at dun sa para sa pamilya. Pero kanina nabanggit niyo po, kamusta po yung training niyo? Kasi kanina parang narinig ko si partner na sinabi niya twice a day po kayong nagtitraining. Kasi dati, nung nagko-cover ako ng para, minsan, sinasabay ko ang fencing at yung interview ko kay Ernie. Kasi nagtitraining pa rin siya sa gabi. Morning and night. Wow! Paano po yun? O sinet niyo po ba talaga yun? Or sinet ng coach niyo para sa inyo? Sinit po ng coach namin. Tapos po kasi yun eh, ngayon kasi yung imbis na
swimming yung sa umaga namin, yung ginawa is nag-gym kami sa umaga tapos Land sa hapon yung land training yung sa umaga namin tapos sa hapon yung swimming. Swimming. Now, kay mo, Hyman, this 13th ASEAN edition, nakakuha ka ng silver and bronze. Opo. Isa sa 50-meter breaststroke SB9 at saka isa sa 100-meter breaststroke SB9. SB9, opo. So, how will you compare? Kasi ang alam ko, last Cambodia Southeast Asian Games, nag-bronze ka rin. Opo. Pero paano mo i-compare ngayon yung experience mo from the last edition of the Cambodia ASEAN Para Games compared with a performance mo ngayon? Ma'am, dati kasi, yung 100 breaststroke lang yung meron. Ngayon, dinagdagan nila ng 50 breaststroke. Yun naman po yung aking special one na swimming ko po sa breaststroke po. Yun, masaya po ako, ma'am, na sa last na ASEAN Para Games ko, bronze, isa. Ngayon, nadagdagan ng silver. Hindi ko po makakalimutan ng 13 ASEAN Para Games na competition. In-expect mo ba na this time around magsisilver ka? In-expect ko talaga, ma'am, kasi gusto ko manalo. Alam mo, napansin ko kay Hyman, every time na ini-interview siya, you always say na proud ako to represent our country. Hindi ka makapaniwala na i-represent mo yung country. Ano ba yung ibig sabihin nito para sa'yo? Gaano ba kabigat para sa'yo? Na talaga namang proud na proud ka eh. Every time na may competition, kaya yung una niya, lagi niya talagang binabanggian. Kasi biruin mo, ma'am, na dati, isa lang ako tambay, na parang walang kuwan. Pero ngayon, putol pa, tapos nakakakuan pa sa bayan, nagdadala ng karangalan po, kahit paano na, yun po, masaya po ako na may pagmamalaki ako ng aking pamilya, kahit na may kapansanan po kami. Pero may mga sandali po ba, follow-up question, may mga gumibab o hindi na ipagpatuloy pa itong laban na ito? Hindi po, ma'am. Hindi na po. Hindi ko naisip po yun kasi abang may buhay, may pag-asa. Pag-asa. Yun na Ganda ganda nun. no? Habang may buhay, may pag-asa. Alam mo, every time I interviewed mga para-athletes, I feel so inspired and just, I feel blessed sa kanila. Now, Alam mo, partner, ang ganda talaga nung sinasabi niya na Habang may buhay, habang may may pag-asa. buhay, may pag-asa, para sa bayan, para sa pamilya. Ang sarap pakinggan eh. sabi nga ni Hyman, dati tambay. Bakit ba? Pwede bang lalimin natin ito Sige. kwentong ito? Bakit nasabi mo na dati tambay ka? Pero wala po. Pag pinag-aralan, wala din po ako pinag-aralan na high school lang po ako eh. Eh sa sitwasyon na ganun, mahirap ka na makahanap ng trabaho eh. Pero ngayon, di ba, nirepresenta mo ang Pilipinas at hindi lahat nandyan sa posisyon mo na kayang irepresenta yung bansa at nakakuha ka pa ng mga medalya. Yes. And ano ba kay Kuya Ernie? Prior to the ASEAN Para Games, sabi mo, special itong laban mo dito sa ASEAN Para Games dahil ang inspirasyon mo, there is something or someone who motivates you to train harder. Ano ba to? Kwento mo sa ating viewers. Sino at ano ba to? Actually po, ma'am, yung ano ko po kasi yung misis ko, at saka yung upcoming baby ko po na lalabas po ngayong February po. So, Wow. Kaya pala meron siyang mahal na nakalagay. Saan? Nakalagay mahal. Bago ba yan, Kuya Ernie? Ay, nakita ko lang Bago. mahal. Dedicated to the Napaka-sweet. wife and Pero the kid. congratulations, parang back-to-back panalo yung saka. Nako. Back-to-back champion. Alam mo Back-to-back ba, champion. partner backgrounder lang Okay. si Ernie Gawilan, every para ASEAN Games siya, may medalya. Wow. And 3-time Paralympian siya. Wow! At alam niyo po ba, gusto namin kayo i-congratulate dahil number 2 kayo na nag-contribute dito sa ating mga medalya na maraming pinaka nakakuhang medalya. Salamat po. Oh. Now, Salamat. may nabanggit ka, Ernie, na sabi mo, sana ipagmalaki ako at sana maipasa mo yung pagiging atleta mo sa anak. Bakit? Gaano ba kalalim? O ano ba yung naging papel ng sports sa buhay mo na hanggang sa anak mo gusto mo maging atleta? sa akin kasi, ma'am, yung meaning po ng swimming sa akin is napaka-importante po kasi ito po yung nagpapakumpleto sa pagkatao ko eh.
So sana maano ng anak ko, sana maintindihan niya yung bakit si papa niya nag-ano sa sports, nag-excel kasi gusto kong ayaw kong limitahan yung sarili ko na may kapansanan. So gusto kong gusto kong gawin yung imposibleng ginagawa ng iba na hindi kayang gawin ng iba. Kaya gusto kong maranasan niya na kaya pala si Papa nag-excel sa swimming o sa sports na para kasi may gusto siyang patunayan. So sana balang araw maabutan niya kung masasali pa sa mga competition. Alam mo, kilala ko si Ernie bilang isang hardworking na tao. Pero ano sa tingin, isang uugali mo na sa kapwa mo atleta, kung bakit ganyan ka ka-successful sa sport mo? Parang ma'am, manhid sa sakit sa katawan. Uy, mapata ka na, mamanhid ka na. Matiisin. Matiisin. Oh, totoo naman yan. Alam niyo po, ang mga Pinoy naman talaga known for yung pagiging perseverance, di ba? Di ba? Resilience. Resilient. Ayun na naman si Grit and Resilient. How about kay mo, Jaime? Ano yung isang character na meron ka na sa tingin mo na dapat i-imbibe ng ibang mga atleta? Kuwan po, ma'am, sa sipag lang po, ma'am. Tsaka na hindi sipagan lang, wag mag-give up. Oh, Yun kasi lang pag po. may tiyaga, May nilaga. may nilaga. Akala ko may lechon. Hindi, pag may tiyaga, may sipag. Bawal. Alam niyo po, gusto kong malaman, no? Ano po ba yung mayahatid yung message sa mga katulad po natin na may disability na gusto ring makasali sa mga sports na ganito or sa iba pa pong bagay? Jaime. Ulit mo, ma'am? Ano po yung message niyo para sa mga kaparehas natin? Like, for example, meron pong mga disabilities na gusto ring sumali sa mga sports or dito sa para-ASEAN Games. Tulad namin po na, huwag po kayong mahiya na ilabas natin yung ating talento. Hindi kakumpleto natin. Sa emotional lang po natin na kahit PWD tayo, kaya natin ng kinakaya ng mga able. Lang po. Persons with determination. Yes. And I believe, kompleto na kayo. Kinomplete na tayo ni Lord. We are perfect in Inshallah. His own eyes. Inshallah. Ito, Kuya Ernie, you are a 3-time Paralympian. Dito dahil sa gandang record mo na naitala dito sa 13th ASEAN Para Games, malapit na ang LA Paralympics. Sa tingin mo ba, tumaas yung kumpiyansa mo para sa LA Paralympics? And ano ba yung mga gagawin mong preparations to qualify for LA? Sa akin, ma'am, siguro bibigay ko pa rin yung tiwala sa mga coaches ko kasi sila pa rin yung magpapaano sa akin. Pero basta ako 100% yung gagawin ko na pag-ensayo para yun nga mag-qualify at makapaglaro sa Paralympic Games sa LA 2028. Malapit na, 2028. So, long time preparation po para sa inyo. Pero kasi madaming qualifying tournaments. May mga next tournaments ba tayong pinaghahanda? Meron po sa Fuji World Series. Sa May po. Malapit. Sa May, malapit na rin. I hope lahat po kami ma-qualify sa Asian Games. Alam mo, ang mga atleta talaga natin, partner, tuloy-tuloy. Unstoppable. Of course. Diba? After competition, there's Formidable. Yes. Finally, message sa ating mga viewers. Umpisa natin kay mo, Jaime. At kung may gusto kayong batiin at i-shout out, this is your si floor. Miss, yes. Sige po. Binabati ko po yung asawa ko na walang sawang suporta. Tsaka na 7 kids. Ito yung anak ko po. Wow. Tsaka na nagsusuporta po sa akin na naniniwala na ngindwa. Alhamdulillah na nakakuha po tayo ng medalya. Congratulations po, sir. Sa akin naman po, binabati ko po yung misis ko sa Mal Island. Ano ka lang, magpaka-healthy ka lang kasi may baby tayo na darating. Alagaan mo sarili mo at sa mga sumusuporta po sa para sports, lalo na lang po sa Philippine Sports Commission.
na andyan po yung all-out support nila sa amin, saka sa NEC po namin, saka coaches, sa mga teammate po. Good luck sa ating susunod na laban at maraming salamat. Ayun, Ang para sweet sa ng bayan. ating mga athletes. Ano?